Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Moon Man na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang lalaki na naiwan sa buwan ng mga kasamahan niya at dahil doon ay siya na lang ang natitirang tao na nabubuhay sa universe. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Pagkatapos ng mga millennial na umiikot sa Mars, isang napakalaking asteroid na tinatawag na Pi ay sumusulong patungo sa Earth at babagsak sa loob ng 8 taon, na maaaring paksa ng sangkatauhan. Habang nagpapanik ang mundo, tinatalakay ng UN ang sitwasyon at pinapayagan ng China na bumuo ng proyektong United Nations Moon Shield o UNMS. Ang plano ay gumawa ng isang malaking base sa buwan, bumuo ng isang super-nuclear na armas na tinatawag na Cosmic Striking Hammers, gamitin ang sandata na ito para sirain ang Pi, at gamitin ang orbit ng buwan bilang isang kalasag upang iligtas ang Earth mula sa mga nagresultang labi. Nag-apply siyo na pumunta sa buwan at ang tagapanayam ay hindi humanga sa kanyang paglalarawan sa kanyang sarili bilang isang middleman sa karaniwan. Sa halip na isang posisyon sa engineering, inaalok siya ng maintenance. Desperado na umalis, tinanggap ni Yo at sa lalong madaling panahon siya ay lumilipad sa buwan kasama ang isang buong crew ng mga astronaut. Lumipas ang 8 taon ng pagsusumikap at sa wakas ay inilunsad ng koponan ang sobrang sandata na masaya nilang ipinagdiriwang. Gayunpaman, ang atensyon ni Yo ay kay Lanshing, ang base commander na crush niya. Sa kanyang libreng oras, nagsasanay siya kung paano niya may pagtatapat ang kanyang nararamdaman, at lagi siyang nandyan sa pintuan tuwing babalik siya. Gayunpaman, hindi alam ni Lanshing kung sino siya. Maya-maya, nananatili si Yo sa kanyang silid na nakikinig ng musika habang sinusubukang magsulat ng isang magandang liham ng pagtatapat. Samantala ang Lanshing ay nakatanggap ng kakilakilabot na balita, isang solar storm ang nagdulot ng isa sa mga missile na lumayo sa direksyon at ilang asteroid debris ang nakataka sa lunar orbit. Sa loob ng 27 minuto, sisirain ng mga asteroid fragment na iyon ang base. Agad na itinaas ni Lanshing ang alarma at inutusan ang lahat na lumikas. Ngunit dahil naka-headphone si Yo, hindi niya ito naririnig at nananatili sa kanyang silid. Lahat ng mga astronaut ay nagmamadaling pumasok sa mga evacuation rocket at sa wakas ay abandonahin ang buwan. Hanggang sa tumingin si Yo sa bintana ay nalaman niya ang tungkol dito. Agad siyang sumakay sa kotse at nagmamaneho ng mabilis hanggat kaya niya, napansin niyang umalis na ang lahat ng mga rocket maliban sa isa. Nagsisimula ng mas mabilis ang uha habang sinusubukan niyang gamitin ang radyo, gayunpaman, ang mga labi ay masyadong malapit at nakaharang ito sa sistema ng komunikasyon. May bunganga sa unahan at sinubukan ng uha na tumalon sa ibabaw nito imbes na iwasan, ngunit sa huli ay nahulog siya. Sa sandaling iyon, inilunsad ni Lansing ang huling rocket na iniwan si Yo na napadpad sa buwan. Umakyat si Yo mula sa bunganga habang ang mga asteroid debris ay bumagsak sa buwan. Nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng pag-iwas sa mga bato upang maabot ang base, na sa lalong madaling panahon ay nagsisimulang nawasak din. Ngayon ay kailangan ding iwasan ni Yo ang mga bumabagsak na piraso ng gusali habang pababa ang base. Matapos matamba ng isang beses, sinubukan niyang gumawa ng malaking pagtalon upang magtago sa bunganga, ngunit muli siyang natamba. Habang siya ay walang malay, isang malaking asteroid fragment ang patungo sa Earth. Nang magising si Yo, nagsimula siyang magreklamo at sinubukang makipag-ugnayan sa UNMS. Sa sandaling iyon ang asteroid fragment ay tuluyang bumagsak sa Earth, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na sumisira sa malaking bahagi ng planeta. Nakatitig lang si Yo sa gulat at lungkot habang napagtanto niyang walang kabuluhan ang 8 taon nilang trabaho. Pagkatapos ay bumalik si Yo sa base at sinubukang makipag-ugnayan sa Earth, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Sa susunod na 6 na araw, patuloy na tumatawag si Yo nang hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ang huling tao na nabubuhay, na higit pang nagtutulak sa kanya sa mahinang kalusugan ng isip. Gamit ang papel, pinalamutian niya ang isang silid para sa isang pseudo-funeral upang parangalan ang sangkatauhan. Ang base ay mayroon pa ring pagkain upang pakainin ang 300 katao at magtatagal sa kanya habang buhay, kaya nagpasya si Yo na gagawin niya ang dati niyang gustong gawin. Sinubukan muna niyang pumasok sa kwarto ni Lanshing, ngunit hindi niya mahulaan ang tamang password. Sumunod ay kumuha siya ng tabla at nagpaikot-ikot sa buwan para lang sa kasiyahan. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na sinusubukan ni Yo ang mga password hanggang sa mabaliw. Sa kalaunan ay sumuko siya at gumamit ng pampasabog upang buksan ang pinto, na sumabog din ang kanyang mga damit. Ngayong may access na siya sa uniforme ni Lanshing, gumawa siya ng figure niya at naghahanda ng buong hapunan na may romantikong musika para ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Sinimulan pa niyang halikan ang figure, hindi niya namalayang pinapanood siya.
May mga survivors pala sa Earth at ngayon ay nahihiya si Lansing sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ang mga sibilyan ay nasa underground bunker habang ang mga astronaut ay nasa UNMS underground base. Pagkatapos ng ilang trabaho, nakakonekta sila sa lunar base, ngunit napapanood lang nila ang OS sa pamamagitan ng mga kamera nang walang tunog dahil hindi gumagana ang radyo. Dahil sa ngayon ay kulang sa mapagkukunan ng Earth, aabutin sila ng 2 taon para ayusin ang sistema ng komunikasyon at higit pa para iligtas siya. Ang tagapangulo ng UNMS ay nagpasya na magagamit nila ito sa kabutihan at nagbabahagi ng isang update. Ang epekto ng asteroid ay nabali ang mga plate ng planeta na naging sanhi ng mga tsunami na bumaha sa 30% ng landmass ng Earth. Ang mga lungsod ay nababalot ng abo ng bulkan at nakakalason na gas, kaya sa lalong madaling panahon ay wala ng anumang halaman o hayop na natitira. Sa mga bunker sa ilalim ng lupa, sinusubukan ng mga tao na itago ang mga halaman sa mga garapon ngunit mahirap panatilihing buhay ang mga ito nang walang sikat ng araw. Ang mga sakit at depresyon ay kumakalat sa mga nakaligtas, na nakakakuha lamang ng pinakapangunahing pagkain upang mabuhay. May mga taong nalalagas pa nga ang buhok. Iniisip ng chairman na dapat nilang simulan ang live streaming ng buhay ng OS sa lunar base upang ang mga nakaligtas ay makakuha ng kislap ng pag-asa sa mga mahirap na panahong ito. Dahil wala silang sound, they decide to hire a voice actor na kayang i-dub ang boses ni Oa para magmukhang heroic. Nag-anunsyo si Lansing sa pamamagitan ng mga speaker para ipaalam sa lahat ng nakaligtas na nakakita sila ng tao sa buwan at magsisimula ang stream sa loob ng 30 araw. Ang ilang mga tao ay hindi naniniwala dito at kaina-hinalang nawawala. Pagkalipas ng ilang linggo, nasa malalim na depressive na estado ang Oa at nagpasyang mag-self-delete. Pumunta siya sa bodega para kumuha ng gamot para sa trabaho at nakahanap ng bukas na pakete ng pagkain sa koridor na hindi niya iniwan. Binuksan ni Oa ang pinto ng bodega at laking gulat niya nang makita ang isang magandang figurine na nakahiga. Sa pag-aakalang ito ay isang babae, nagsimulang manligaw si Yo habang papalapit, at natuklasan na isa pala itong kangaroo na naiwan ng research division. Kasabay nito, sinisimulan ni Lansing ang livestream kaya ang unang nakikita ng lahat sa mundo sa screen ay ang King Kong Row. Ang voice actor na inupahan nila ay sumisigaw ng napakagandang araw na tila nag-uusap ang kangaroo. Upang humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali, sinubukan ng aktor na tumugtog ng kanyang plota, ngunit nabugbog lamang siya nito. Sa kabutihang palad, ipinapalagay ng mga nakaligtas na ang audio ay naantala at hindi iniisip na ang kangaroo ay talagang nagsasalita. Kaya nagpasya si Lansing na isasalaysay na lang nila ang voice actor. Sa lunar base, binasa ni Yo ang pananaliksik patungkol kay Kong, nalaman na siya ay agresibo at matako, kaya naman ni-raid niya ang pantry. Kumuha siya ng pala at bumalik sa bodega para kunin ang gamot. Nang sumulpot si Kong sa kanyang likuran, iwinagayway ni Yo ang pala para lamang ito masira. Pagkatapos ay hinawakan ni Kong ang hawakan at iniyuko bago pinalo si Yo. Sumunod na nagbihis si Yo bilang isang babaeng kangaroo at sinubukang panatilihing magambala si Kong, ngunit nang malapit na niyang abutin ang gamot, ibinaba siya ni Kong at sinubukang gawin ang malikot sa kanya. Nagiging sanhi ito ng pagkalaglag ng maskara at pinaalis si Yo sa bodega. Ilang sandali pa, nagsimulang sumulong si Kong sa ibang bahagi ng base. Pagkatapos ay lumabas si Yo na may dalang gatlang gun na naka 3D print lang niya at nagpaputok, pinaputukan si Kong ng mga plastic na bola habang hinahabol niya siya sa base. Gayunpaman biglang tumalikod si Kong at nagsimulang habulin si Yo. Habang tinutugtog ng voice actor ang kanyang plota para gawing epic ang eksena, nagsimulang maglaban sina Yo at Kong para magpa. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, sabay nilang pinatumba ang isa't isa. Nag-aalala ang UNMS sa kanya at nakipag-ugnayan silang muli sa kanya. Nang magising si Yo ay may narinig siyang static sa radyo. Walang salita, ngunit umiiyak siya dahil nakikita niya ito bilang isang senyales na may mga nakaligtas sa Earth. Ang hindi alam ng OA at ng UNMS ay ang static ay dulot ng pagkakagulo ng buntot ni Kong sa mga cable. Tinitigan ni na OA at Kong si Earth nang mapagtantaw nilang may pagkakataon silang makauwi at sumang-ayon sila sa isang tigil-tigilan mula ngayon, bagamat sinuntok pa rin siya ni Kong. Mahigit 200 araw na ang nakalipas mula noong insidente at hindi tumitigil ang OA sa paglalaro ng mensahe para subukang makipag-ugnayan sa Earth. Nahanap na nila ni Kong ang kanilang routine at inanunsyo ng OA na naging pamilya na sila. Dahil malinaw na hindi darating ang Earth para sa kanila, nagpasya si Yo na baguhin ang spacecraft na iniwan ng lumang Apollo 18 mission, umaasang makakalipad siya pauwi sa sarili niyang paraan. Habang pinag-uusapan ng mga tao sa UNMS kung magagamit nila ito para tulungan din siya, umalis sina Kong at Yo sa kotse at mabilis na hinanap ang Apollo.
Si Yu ay nagpapatakbo ng isang pagsubok at kinukumpirma na ito ay gagana pagkatapos ng ilang pag-aayos. Ibinalik ang Apollo sa base at pinapanood ng mga tao sa Earth si Yu na nagsusumikap sa pag-aayos nito sa loob ng maraming araw. Ang UNMS ay lubos na humanga kaya tiningnan nila ang kanilang profile, na pagtanto na siya ay talagang isang inhinyero na kahit papaano ay nauwi sa maintenance. Sa kalaunan ay napansin ni Yu na ang Apollo ay maaari lamang magdala ng 22 pounds, at si Kung lamang ay tumitimbang ng higit pa riyan. Pakiramdam niya ay wala siyang pagpipilian, isinakay ni Yu si Kung at iniwan siya sa gitna ng buwan. Gayunpaman hinabol siya ni Kung at mabilis na bumalik sa kotse. Pagbalik nila, nagsimulang magsaliksik si Yu ng mas malakas na propulsion system at natuklasan na ang prototype ng super weapon ay nakaimbak pa rin sa dating base. Umalis sina Kung at Yu sa kotse na may daladalang mga supply at humihinto lamang sa paglalakbay sa gabi dahil nangangailangan ng solar power ang sasakyan. Aabutin sila ng ilang linggo bago makarating sa lumang base dahil ito ay nasa kabilang panig ng buwan, at nag-aalala ang mga tao sa mundo na maaaring hindi makaabot si Yu dahil ang araw ay sumisikat lamang sa buwan sa loob ng 14 na araw bawat lunar cycle. Hindi nagtagal ay napagtanto ng UNMS na si Yu ay nagmamaneho sa kabilang direksyon upang habulin ang sikat ng araw. Mas tatagal ang biyahe pero hindi siya ma-stop. Ngayon ay may 41 araw si Yu para makarating sa base at maaari lamang matulog ng 4 na oras bawat araw. Sa mga unang araw, patuloy na naaaliw sina Yu at Kung sa isa't isa, ngunit sa kalaunan ang paglalakbay ay nagsimulang magdulot ng pinsala sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Isang araw, nagising si Yu na nakita si Kung na nagmamaneho at nagsasalita, ngunit ito ay isang panaginip lamang. Matapos ang aksidenteng pagmamaneho sa isang crate, sa wakas ay nakarating ang duo sa lumang base. Hindi nagtagal ay nahanap ni Yu ang warhead at maingat na ibinaba ito. Biglang nagsimulang pinindot ni Kung ang isang button ng paulit-ulit at natarante si Yu, pero buti na lang inspection program lang ito. Habang naghahanda silang bumalik, kinulong ng galit na si Yu si Kung sa ball para ilayo siya sa gulo. Pagkatapos ay nagsimula siyang magmaneho papunta sa base, nagpatugtog ng musika bilang isang nakakagambala. Pinipigilan siya nito na marinig ang Trump na aksidenteng humiwalay sa sasakyan. Makalipas ang daan-daang milya, sa wakas ay napansin ni Yu ang nawawalang puno ng kahoy, ngunit ang pagbabalik kay Kung ay nangangahulugang nawawala ang sikat ng araw. Noong una ay nagmamaneho si Yu, ngunit sa kalaunan ay labis ang pagkakasala at bumalik siya upang iligtas si Kung. Habang ipinagdiriwang ng lahat sa Earth ang desisyong ito, isang masayang Kung ang dumidilaan kay Yu para pasalamatan siya. Sa UNMS, inutusan ni Lansing ang buong team na humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa isang matandang lunar dog na naiwan ng isa pang misyon, na sana ay makatulong kay Yu. Kasabay nito, patuloy na nagmamaneho sina Yu at Kung nang hindi humihinto sa pagtulog, kung hindi, makaligtaan sila ng sikat ng araw. Matapos manatiling gising ng higit sa 50 oras, napansin nila na ang sikat ng araw ay nag-iiwan sa kanila, ngunit hindi sila sumuko at bumibilis. Nagsisimulang bumaba ang temperatura at kailangang buksan ni Yu ang init para hindi mag-freeze hanggang mamatay, na mas mabilis na nauubos ang baterya ng kotse. Sa 35 milya na lang ang natitira sa base, sa wakas ay namatay ang baterya at huminto ang sasakyan. Bumigay si Yu at lumabas para hintayin ang katapusan. Sa UNMS, sa wakas ay nakuha ng team ang aso upang magsimulang gumalaw, ngunit napakalayo pa rin nito. Sinusubukan nilang gawin itong tumalon sa isang bunganga bilang isang shortcut para lang mahulog at mabali ang aso. Bumalik kay Yu, patuloy niyang iniisip si Lansing habang nakatitig sa larawan nito sa salamin. Sinimulan ni Kung habulin ang naaninag na liwanag na parang pusa na nagbigay ng ideya kay Yu. Pinutol niya ang pinto ng kotse at ginamit ang kanyang mga kasangkapan para gawing sled na ikinakabit niya kay Kung. Pagkatapos ay sinindihan ni Yu ang liwanag sa unahan nila at sinimulan itong habulin ni Kung, inilipat ang Car 8 sa ibabaw ng buwan. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng malaking bangin at pinalundag ni Yu si Kung sa kabila nito habang ina-activate ang ilang mga tangke ng gas na nagbibigay sa kanila ng kinakailangang propulsion upang makarating sa kabilang panig. Nagdiriwang ang lahat sa Earth ng may pag-asa at pananabik, at may nakahanda ng parangal para kay Yu sa kanyang pagbabalik. Nagkakaroon ng higit na pag-asa ang mga tao at nagsusumikap sa pag-aayos ng mga istruktura. Habang ang mga palatandaan ni Yu at Kung ay nagpapalamuti sa mga bunker. Salamat sa pagsusumikap na ito, ang UNMS ay nangangailangan lamang ng 3 buwan upang mabawi ang mga komunikasyon sa lunar base. 516 na araw na ang lumipas mula noong insidente at ginagawa pa rin ni Yu na i-connect ang lahat, na mas mahirap kaysa sa inaakala niya dahil luma na ang teknolohiya ni Apollo.
Isang hapon, natuwa si Yu dahil sa wakas ay nakarinig na naman siya ng static sa radyo. Gayunpaman, nang lumingon siya kay Kong, sa wakas ay napansin niya itong ginugulo ang mga cable. Sinubukan sila ni Yu gamit ang sarili niyang kamay para makasigurado at tuluyang nasira ang kanyang isip nang mapagtanto niyang ang lahat ng kanyang trabaho at pagdurusa ay naging walang saysay dahil siya na lang ang natitirang tao. Saglit niyang sinisigawan si Kong bago muling maaga ng depresyon ang kanyang kalooban. Sa Earth, kailangan pa ng UNMS ng isang buwan para tapusin ang pag-aayos ng mga com. Sa pagtanggi na sumuko, ginagamit ni Lanshing ang speaker system para makipag-usap sa lahat ng tao sa mga bunker. Aminado siyang hindi bayani si Yu, isa siyang karaniwang tao na hindi nila sinasadyang iwan, ngunit isang buong taon na siyang nagsisikap na maging bayani, kaya karapat-dapat siyang suportahan ng mga tao bilang kapalit. Hiniling ni Lanshing sa mga nakaligtas na buksan ang kanilang mga flashlight at ipaliwanag ang mga ito patungo sa buwan upang sabihin kay Yu na hindi siya nag-iisa. Sa sandaling iyon ay binuksan ni Yu ang kanyang helmet at nagsisimula siyang mawala ng oxygen. Gayunpaman, pinagsama-sama ng sangkatauhan ang mga flashlight at maging ang mga parola na nagpapailaw sa mundo upang patunayan na sila ay buhay. Napaluhod ang isang gulat na uha habang umiiyak. Sa wakas, sa araw na 613, inaayos ng UNMS ang mga komunikasyon, at makikita muli ng OWA ang isang mukha ng tao. Pagkatapos ng paunang pagdiriwang, ginugugol ng OWA ang kanyang mga araw sa pakikipag-usap sa koponan na nakahanap ng mga blueprint ng Apollo at ginagabayan siya kung paano ay konekta ang lumang teknolohiya gamit ang bago. Ngayon, araw-araw na nakikita ng OWA si Laksing, at sa tingin niya ay nagiging magkaibigan na sila. Isang gabi pagkatapos nilang sa wakas ay tapos na sa pag-aayos, sinabi ni OWA kay Lanshing na una niyang tinanggihan ang posisyon sa pagpapanatili at umalis sa interview. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Lanshing at dahil sa ngiti nito ay nagbago ang isip niya. Dahil sa pag-amin na ito, gumawa si Lanshing ng isa sa kanya. Noong lumilikas siya, nakita niya ang OWA sa bunganga, ngunit umalis pa rin siya dahil ang pagliligtas sa kanya ay papatayin silang lahat. Inamin din niya na gagawin niya ito muli. Samantala ang isang bagay sa kalawakan ay papalapit sa Earth. Kinabukasan, sa wakas ay sumakay sina Yu at Nog sa Apollo at umalis sa buwan. May kaunting turbulence sa unang ngunit hindi nagtagal ay nakarating sila sa orbit at nagdiriwang ang lahat sa Earth. Sa loob lamang ng ilang oras, ligtas na nakarating ang Apollo sa lunar station at hinanap ni Yu at Kong ang mga escape pod. Sa kasamaang palad sa Earth, nakakatanggap sila ng kakilakilabot na balita. Ang isa pang malaking piraso ng asteroid na lumulutang sa paligid ng buwan ay itinulak palabas ng orbit ng natitirang bahagi ng mga labi at paparating na ngayon patungo sa Earth. Pinangalanan nila itong Pi Plus at sisirain ito ang natitira sa sangkatauhan. Napagtanto ng koponan na ang tanging makakapagligtas sa kanila ay ang OWA, na kailangang mag-pilot ng warhead patungo sa asteroid na may mataas na pagbabago ng pagkamatay sa proseso. Nagboluntaryong makipag-usap, nakipag-ugnayan si Lanshing sa OWA habang live streaming ang pag-uusap. Gayunpaman, narinig na ng OWA ang lahat dahil nag-iwan sila ng mikropono at handa na itong gawin dahil gusto niyang protektahan ang Lanshing at sangkatauhan. Habang sinabihan ng mga nakaligtas na magtago sa mga bunker, umiiyak si OWA habang nagbabahagi siya ng emosyonal na poem kay Kong bago siya ibalik sa Earth sa isang escape pod. Pagkaraan ay lumipad ang OWA sa Apollo at nadiskubring mayroong isang larangan ng mga meteorite sa daan. Nakatuon ang OWA sa pagpipilot para makaiwas sa kanila habang bumibilis ang Apollo, ngunit sa kasamaang palad ay nataman pa rin ang barko at nagsimulang umikot nang wala sa kontrol na may sirang thruster. Hindi alam ng OWA ang gagawin pero buti na lang may plano si Langsing. Dapat niyang buksan ang pinto upang matumbasan ng depressurization ang momentum ng pag-ikot. Nakalulungkot na nakajam ang pinto, kaya sinimula ng OWA na sipain ang hatch hanggang sa bumukas ito. Ito ay epektibong nagpapahinto sa Apollo. Sa sandaling iyon, nakikita ng OWA na lumulutang ang makina ng barko, ibig sabihin ay walang kapangyarihan ang Apollo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mano-manong ilipat ang warhead, ngunit bago umalis, sinabi ni Yu kay Langsing na hindi niya sinisisi ito sa pag-iwan sa kanya at hiniling sa kanya na ay livestream ang kanyang huling sandali. Pagkatapos ay umalis si Yu sa barko at inihanda ang warhead habang nag-aalok ng taos-pusong pananalita bilang kanyang poem sa sangkatauhan. Lahat ng tao sa mundo ay umiiyak habang ginagamit ni Yu ang kanyang jetpack para gabayan ang warhead patungo sa asteroid. Habang nakarating ang pod ni Kong sa karagatan, kumakanta si Yu sa mga huling minuto niya. Ang presyon ng asteroid ay sumisira sa kanyang suit ngunit hindi sumuko si Yu at sa sandaling malapit na siya, hiniling niya sa umiiyak na Langsing na i-activate ang paputok.
Isang malaking pagsabog ang sumisira sa asteroid at lahat ng nakaligtas ay lumabas sa kanilang mga bunker upang panoorin ang meteorite shower na sumisimbolo sa kanilang ligtas, ngunit pati na rin na si Yo ay patay na. Mahigit 10 taon ang lumipas at ang sangkatauhan ay nagsusumikap sa muling pagtatayo ng Earth upang gawin itong maganda muli. Marami pa ang dapat gawin, ngunit at least ngayon ay nasa labas na sila sa sariwang hangin. Nagretiro na ang chairman, at may rebulto si Kung bilang parangal sa kanya. Nakatira rin siya kasama ng iba pang mga kangaroo sa isang reserba. Samantala, si Langsing ay lumilipad kasama ang isang bagong grupo ng mga astronaut patungo sa buwan upang linisin ang lumang base. Doon niya naisip na nasa tabi niya si Yo na pinapanood ang mga labi ng Pi Plus na bumubuo ng isang planetary ring sa paligid ng Earth. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.